Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, no? Kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo. Like and share nyo na rin po ang ating mga videos para updated po kayo. Hit nyo na yung notification bell dyan sa gilid para lagi kayo nakasubaybay. At kung sa mga bago pa, sa OLA community, kung kailangan nyo ng katanungan, pero di ko masasabing sure masasagot ko lagi dahil hindi agad-agad ako nakaka-reply, pasensya na. At doon sa mga ibang mga tanong na kaya kong sagutin, gagawin ko lahat para mapaliwanagan ko kayo at magkaroon kayo ng ideya o karunungan at kaalaman tungkol sa mga problema nyo about sa online lending apps mga ka-Johnny. So pag-usapan muna natin yung nangyari dito nga sa ni-raid at sa pagkakasibak daw sa pwesto ni Captain Sabino tsaka dito kay Sir Rendon, no, mga ka-Johnny. Siyempre, alam naman ng mga tao na talagang hindi maganda yung reputasyon ni Sir Rendon Labrador. Pero in the sense na siguro gusto lang talaga niyang tumulong about sa mga OLA victims at ito lang yung nasimulan kasi niyang gawin muna at sinusubukan niyang gawan ng tawag doon ng action para sa tawag doon para doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong. At siguro susubukan niya magbago dahil nga gusto niya magkaroon ng bagong environment sa sarili niya. Try natin. Sige, lahat naman tayo may mga second chance. Pero hindi natin kasi maalis sa mga tao yung mga tinatawag na yung kainis ba, yung pagkakainis doon sa tao dahil alam naman kasi talaga na dating online bully talaga to na talagang lahat tinitira, kinikriticize niya. Pero this time, kung may pagkakamali talaga, tama naman, gusto mong sabihin ko na tama naman kung talaga may mali doon sa SOP, doon sa procedure ng pag-raid doon sa OLA, doon sa online lending company na yon, is kasampahan ng kaso kung mayroon talagang nilabag, kung talagang mayroong pagkakamali. Wala namang problema ron kasi syempre kung may pagkakamali dapat ginagawan talaga ng karapatang parusa, di ba mga ka-Johnny? Pero nakakalungkot lang mga ka-Johnny, imbis na pag-usapan kung ano na mangyayari doon sa OLA na ni-raid, ay natatabunan na. Kaya ang OLA victims community ay nalulungkot dahil nga nagkaroon nga tuloy si Madam Kikay ng post na ano na mangyayari, ano nang kahihinat na nung pagkaka-raid na yon. Kasi hindi na yung OLA pinag-uusapan, hindi na yung OLA issue Ang naging issue na is yung kasong pwedeng isampa kay Sir Rendon. At yun nangyari kay Captain Sabino, no? Mga ka-Johnny, spokesperson na sinasabi sa mga balita sa mainstream media na PNP, ACG spokesperson sinibak matapos magsama ng vlogger sa online lending app raid, mga ka-Johnny. Ayan, no? Bilis nilang umaksyon, no, ng kapulisan about do sa pagkakamali. Totoo naman, no? Medyo nalungkot din ako na doon sa kanila, doon sa nang raid, yung gumawa ng trabaho nila, nung tungkulin nila sa pag-search ng mga ebidensya, search warrant na ginamit nila sa procedure doon sa pag-raid na yon, ang bilis nilang gawan ng aksyon yung actually hindi naman talaga tinanggal, no? Hindi naman talaga natanggal sa trabaho si Captain Sabino. Kasi ito naman yung nakita ko doon sa buti pa to sa net 25, talagang matino naman yung pagkakalagay. Tagapagsalita ng PNP ACG, inalis sa pwesto, hindi tinanggal sa trabaho. Kasi sa balita, makikita nyo mga ka-Johnny, sa mga bandang huli ng mga palita na yan, ay binabanggit naman na inililipat lang sa ibang departamento ng PNP, hindi siya sinisibak. Kumbaga parang kung ako, kadalasan na nangyari yung mga pulis na nagkakamali o nagkakaroon ng problema, hindi naman tinatanggal agad-agad, inililipat lang sa ibang lugar, sa ibang departamento, sa ibang maaring gawa ng paglalagyan nila at maaring nilang gawin bukod sa para magkaroon lang ng investigation dahil bawal na nga sila makialam dahil kung sasampahan sila ng kaso sa pagkakamali nila, mga ka-Johnny. Sana gano'n katulad sa net 25 Hindi man kasi ibang mainstream media medyo may sablay din talaga yung mga balita na katulad niya, si Bak, hindi naman pala. Pero pag binabanggit naman doon sa mga interview doon kay General Hermia ba yun, inalis lang sa pwesto. Walang sinabi tinanggal sa trabaho. Pagkaiba yun, ito yung problema sa mga Pilipino, no? Yung mga comprehension. Laging problema yan. Kaya, tamo, ang hirap natin makaintindi. Hindi natin agad-agad nagigit yung mga pinopoint. Kaya yun nagiging problema dyan So, yun mga ka-Johnny, ito, ang bilis nila na actionan. Kaya sabi ko nga, ito point of view ko lang talaga itong mga sinasabi ko about this happen na nangyari, diba?
kung nangyari ito is point of view ko na, tulad yung nangyari nung June 22, nagkaroon kami ng mass filing sa PNP. Nung sa mga complainant na 50 persons na yun, wala namang update sa amin maliban sa pagpunta doon sa mga ibang headquarters nila, like sa Caloocan, yung iba nagpunta doon sa mga regional na ACG, mga kadyani. Pinagkukuha lang yung mga impormasyon, then wala naman nangyaring mga raid. Pero yung ni-raid nila nung May, nung sa FESL, kung natatandaan nyo, yung May, ang nagreklamo nun is asawa ng pulis. Di ba? Ang bilis din ng umaksyon pagka sa Kabaro. Medyo totoo real talk lang to. Tapos pagdating sa mga ordinaryong Pilipino, yung aksyon wala na. Hindi na napapansin, hindi na inaano ng mga complain. Tulad ngayon, anong nangyari, imbis na gumawa ng mabuti o maganda, nangyari, yung mga agent, ang pamilyang kaanak ng mga agent ang magsasampa ng kaso. Paalala ko lang din ng mga kadyani, doon sa mga kaanak ng mga agent na yun. Alam nyo ba yung environment ng trabaho ng mga kaanak nyo na ang trabaho niyan is manira, mamahiya. Sabi natin, nagkakaroon ng utang yung mga borrower, tapos hindi nakakabayad. Pero, is that the right way to maningil, di ba? Yun ba yung karapan yung dapat mong gawin para hindi ka lang nasingil dahil sa halos 3,000 hiniram mo is 1,500 mapupunta sa nag-utang, pero babalik is doble o triple sa loob lamang ng mga ilang araw, 7 to 14 days, di ba? Yun, tapos biglang magugulat ka na lang, sirang-sira na yung pangalan ng tao, nagkakaroon na ng problema, nagkakaroon ng mental disorder dahil nga sa stress at depression na nangyari doon sa kanya. Yung mga nabalitaan pa nga ako sa ibang palabas, like yung sa na-interview doon sa, kung napanood nyo yung sa due date ni Atong Raul, yun, dami akong napanood doon na mga problema about OLA tsaka sa ibang mga pangutang, mga kadyani. So yun, sana magkaroon ng ideya yung mga kaanak na yun na pinahiya daw ng vlogger ni Sir Rendon Labrador, pero yung ginawa ba nila is justified na ba yun para magkaso rin? Pero ito lang yung nangyari sa mga victims, ito nangyari lang din doon sa mga agent. Ngayon ayaw nyo palang tanggapin yung pamamahiya na ginawa. Sana pinaalis yun na yung mga kaanak nyo na nandyan na nagtatrabaho. Kasi para sa akin, karma is real lang naman yun ang hilig nilang mamahiya, ayun, napahiya sila, galit na galit, di ba? Parang kasing justice doon. Yung iba nga, kasira na yung buhay na, nawala ng trabaho. Iba, na-depress, alam niyo na ginangyari sa pagka-depress. So, yan mga kadyani, nakakalungkot lang na yung kapulisan, ang bilis nung ginawang senaryo para hindi na pag-usapan yung na-raid na OLA. So, anong nangyari sa OLA na yun? Naniningil pa rin hanggang ngayon. Ano pa sa Play Store at active pa rin at patuloy pa rin sa harassment. Isang branch lang yung na-raid pero parang wala namang nangyari dahil from the last Friday pa, mga kadyani, di ba? Nakita nyo naman. Nung kinabukasan, alam ko may mga meron pa rin daw sila na natatanggap ng mga harassment na naniningil pa rin yung pera, si peso, tsaka yung Bali loan, tsaka lemon loan. Kaya magulat ka lang, ni-read lang kagabi, pero yung operation nila is active pa rin, mga kadyani. So yun, mga kadyani, ito point of view ko lang itong mga sinabi ko sa inyo, mga kadyani. May lamok. Yung kung usapan natin ngayon. So yun, mga kadyani, nakakalungkot lang. Pero may plano si Manong Kika, hindi ko lang sure kung ano yung plano niya. Nag-push baka may gawin siya, pero ang tabayanan na lang natin sa mga post ni Madam o kaya yung mga gagawin niya, baka mapag-usapan ng community. So yun, hanggang sa muli, mga kadyani, ito ang lingkod ka, Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula.